Ngayon, alam nyo na kung anong pag-uusapan natin. Pero syempre mga kasin, favorite day ko ngayon. Kasi ang i-exercise natin mga kasin is chest. Yan ang aking favorite part. Alright mga kasin, tado na bagong vlog na naman. Paulit-ulit. So ang gagawin natin ngayon mga kasin, i-explain ko naman kung ano ba yung gagawin nyo. Kung skinny fat ka, if you have excessive body fat, kapag payat ka naman, o kahit alien ka siguro, lahat na lang. So yun, kakatapos ko lang mag-meeting mga kasin, yung training up pala mga kasin, malapit na. Kalmahan nyo lang. Daddy, chill. Lalabas din yun. Kakatapos lang din natin mag-train ng kliyente mga kasin, which is Boss Jeff. Oh, kumakain pa. Sana all. Mo after ng gym, nagutom. So yan mga kasin, samahan niyo ako kasi chest day din tayo ngayon. So ibig sabihin nun, uy, titties. Sige mga kasin, I'll see you guys there. Alright mga kasin, so welcome again to another vlog. Ngayon, alam niyo na kung anong pag-uusapan natin. Pero syempre mga kasin, favorite day ko ngayon. Kasi ang i-exercise natin mga kasin is chest. Yan ang aking favorite part. Hindi, favorite muscle part na ito-train, okay? Tado, ba na iniisip nyo eh. As usual kasi, ilalabas na naman natin ang ating massage gun, vibrator na naman. Tado, nadulas lang ako last time eh. Again, the reason why I'm doing this mga guys is just for blood flow instead of rinorolyo ko siya. Kasi pag-uusapan naman natin is yung mga skinny fat and then yung mga may excessive body fat and then yung mga skinny. Alright, so, mga kasin, kapag skinny fat po kayo, wala kang karapatang mag-bulk. Okay, bakit naman coach? Bakit naman hindi bulk? Kasi nga mga kasin, mataas na yung body fat mo eh. Tapos, magbabulk ka pa. Anong mangyayari nun? Okay, explain ko kung bakit hindi dapat bulk. Hindi dapat bulk mga kasin kasi kapag excessive yung body fat natin, kasi nga skinny fat, ibig sabihin nun, eto, example lang skinny fat to. Oh, yan. Ako yan dati. Skinny fat ako dati. Tapos, ako naman to dati. Oh, fat naman yan. Okay? Tapos, kung magdadamit ka pa ng kulay blue, tapos maliit ka, under 5'2" ka, ano ka, gasol? Di ba? Di ganoon. So, okay, explain nyo kung bakit. So, eto yung pagkaparehas nila mga kasin. Kung mataas kasi yung body fat mo kasin, may tinatawag tayong insulin resistance. Ano naman kasi yun, Kots? Kapag kasi may insulin resistance ka mga kasin, may tinatawag din tayong nutrient partitioning. Kapag insulin resistance ka mga kasin, nahihirapan yung katawan mong mag-absorb ng nutrients. So, kunwari, kumain ka ng carbs, matatamis. Yung mga salita niyang matatamis, hindi napapasok sa puso mo. So, parang ganun lang din mga kasin. Kapag kumain ka ng carbs, instead na pumupunta sa muscles mo, let's say, nag-workout ka, di ba? O, ganun ka, workout ka. Yung kinain mong nutrients, mga carbs, ganun mga kasin, since insulin resistance, siya kasi yung nagko-control ng blood glucose mo, yung asukal sa katawan mo, hindi yung dediretso sa muscle mo. Anong mangyayari? Magiging stored fat siya. Kaya hindi ka dapat nagbabulk kapag skinny fat ka kasi your nutrient partitioning mga kasin, hindi efficient. So, anong gagawin, coach? Ako pa problema. Kino-coach ko pa. Okay. Yung pala yung trabaho ko. Coach ko pala kayo. Ang gagawin mo dapat mga kasin is that you should be on a slight deficit or a maintenance calories. Ano ba yung maintenance calories? Ibig sabihin nung kakain ka lang kung ano lang yung kailangan ng katawan mo. The reason why maintenance or slight deficit ang ita-target nyo, kasi we want to improve that insulin resistance. So, paano i-improve yun, coach? Lift freaking weights. Ngayon, yung strength training naman kasi mga kasin, ini-improve niya kasi yung muscle mass mo. Tandaan nyo to. Parang sasakyan din yan mga kasin. Kapag mas malaki yung makina, mas maraming mababurn na gas. Mahal pa naman ng gas ngayon, di ba? So, same thing with your body. The higher your muscle mass is mga kasin, the more fuel that you're gonna use. Ngayon, paano mag-build ng muscle? You lift weights. It's simple. So, coach, ano ba yung pinaka-best na split? Kahit ano. Okay? The best split mga kasin is the split that you can do consistently. Kung ano yung kaya mong gawin mga kasin, yun yung gagawin mong split. So, push-pull legs. Ano yung push-pull legs, Coach? Push-pull legs mga kasin is pushing muscle. So, chest, tricep, shoulder. May bicep pala ito. So, pull naman mga kasin is your bicep, your back. And then legs. Oh, i-explain ko ba kung anong legs? So, same. Lower body.
Alright. Coach, ano kasi ako eh? Ano ulit yun? Nakalimutan. Wala na kasing glucose yung ano ko eh. Naka-low carb na kasi ako mga kasin kasi we are now 19 days away from the show. Kaya mababa na yung carbohydrates ko. Kaya, may caffeine ako dito mga kasin. No? Ito, energy drink. Diba sa Pilipinas ka lang makakakita na nag-energy drink, nag-sting or cobra tapos walang gagawin. Coach, ano kasi, mabagal kasi yung metabolism ko eh. You don't have a slow metabolism unless you're clinically diagnosed with hypothyroidism. Problema sa inyo mga kasin, lifestyle. Hindi nyo mapigilang kumain. Dapat mga kasin, control. So paano ba baguhin yung lifestyle, coach? So ano dapat gagawin? Hire me. Ang sabi ko nga sa inyo, di ba? Hire me para matulungan ko kayo. So it's more of a structure mga kasin. So yung lifestyle kasi na na-build natin, especially Filipinos, ang sarap kasi ng mga pagkain natin kasin. Empanada, longganisa, barbecue, isaw, lalat ni pipi, balat ng baboy, Betamax. Ang sasarap nun mga kasin. Filipino foods are too good. O let's say trentahin ka mga kasin. 30 years mong na-develop yung habit na yon or yung lifestyle na yon and you expect it to change in 3 months? Hindi pwede yun mga kasin. It takes some time to build a new habit. Yung lifestyle naman mga kasin, it will take more time mga kasin to change your lifestyle. Hindi ko sinabing imposible ha. It's possible if you're patient enough. So yeah, kapag skinny fat ka mga kasin, ito yung gagawin ha. Be on a slight deficit, maybe 100 deficit or even 200 or maintenance calories and then strength training. And then mga kasin, increase your activity rate. Paano ba i-increase yung activity rate? Cardiot. Di ba yun? So cardio mga kasin. So increase your steps, pumunta kayo sa labas, maglakad kayo, tumakbo kayo, habulin nyo yung taong di naman kayo gusto, anything. As long as you're moving mga kasin, yun yung gagawin nyo kapag skinny fat kayo. Okay, kapag mataba ka naman, okay, sige, masyadong ma-harsh yung mataba, pero ganoon talaga mga kasin. Let's say you have excessive body fat, you're obese. Ngayon, ang gagawin mo, cut down. Coach, gusto ko mag-build ng muscle mass eh. Mga kasin, if you have high body fat, your body is smart. Okay, kino-convert nyo yung fat into energy. So what you need to do mga kasin is move more, eat your protein. Mga kasin, prioritize nyo yung protein. Kasi bakit? Satiating siya. Ibig sabihin nun, mas mabilis ka mabusog. So kung mas mabilis ka mabusog, hindi ka kakain. So anong gagawin ko, coach? Ano yung mga pagkain na pwede kong kainin? Low calorie dense food. Popcorn, prutas, mga cocomelon, watermelon. Kasi diba high volume yun, tapos mababa yung calories. Coke, zero. Anything na 0 calories mga kasin na nakakapagpabusog sa'yo. And then of course mga kasin, strength training. Kasi uulitin ko, the more muscle mass you have, mas maraming mababurn na calories yung katawan mo. Ganun lang yon. Sa mga skinny fat naman, punta na tayo sa chest. So first exercise mga kasin, incline chest press. Okay? Warm up muna tayo mga kasin. So we're gonna do 4 sets over here mga kasin. First mga kasin, I need to warm up the chest. So yung first set natin mga kasin, parang hindi ko kinakount yung kumbaga filler set. And then yung second set naman kasin, that is the start of my working set. And then yung third mga kasin would be a hard set, like super hard. Talagang ganon. And then yung last mga kasin would be a back off set. So banatan na natin ito mga kasin. 1, 2, 3, and... So, yun. Okay, that is the warm-up set. Regarding naman sa mga payat, okay, that wants to build muscle. Hindi yung magpataba ng konti. Bakit nyo wag gustong tumaba ng konti, okay? Adding body fat is okay if you're really, really skinny. Bakit naman, coach? Kasi healthy mga kasin kapag ang body fat mo is around 13 to 16%. Yan yung normal sa lalaki. Sa babae naman mga kasin, ang normal is around 23, okay? 22 to 24 even. Slight 25% body fat mga kasin. But it really depends mga kasin kasi sa mga babae kasi meron sila nito, meron sila nito. This one stores fat and this one too. Siyempre mga kasin, bakit naman natin kailangan ng fat, coach? Kailangan natin mga kasin para may unan. Hindi, di ba lang, kailangan natin mga kasin to regulate our hormones. Mainly yon. So regulate the hormones mga kasin kasi kailangan pa rin ng body fat yung katawan natin. Kaya kapag sobrang baba naman ng body fat mo, it's not healthy kasi na-mess up yung hormones nyo. So kapag mababa yung body fat mo mga kasin, especially sa mga babae, ma-disrupt yung hormones nyo. Sa mga lalaki naman,
Kapag sobrang baba ng body fat mo, yung testosterone mo plummets down. That's why kapag natty, natural competitors mga kasin, nagkakaroon sila ng testosterone problem when they're close to their show. Yun yung nangyayari mga kasin. So, sa mga skinny mga kasin, simple lang ang kailangan yung gawin. You eat more. Coach, mabilis kasi metabolism ko. No. Again, you're not clinically diagnosed with hyperthyroidism unless you are still, you eat more. Kumain ka. Kasi as much as possible mga kasin, prioritize nyo pa rin yung mga nutrient-dense na pagkain. Sa skin to instead na chicken breast yung kainin mo, eat ground beef. Bakit? Mataas yung calories ng ground beef compared to chicken. Kung mahilig ka talaga sa manok mga kasin, thighs, yun yung pwede nyong kainin. Yung kita, pwede rin yung pakpak, ganun. Tinulahin mo na yan. Diba mga kasin, if you're trying to lose weight, you eat low-calorie dense food. If you're trying to gain weight naman mga kasin, you eat high-calorie dense food. So kabaliktaran lang nun. So tandaan nyo na hindi mag-grow yung muscles nyo kung walang rason na mag-grow. Parang kayo din mga kasin, kapag hindi kayo nahihirapan sa buhay, kapag hindi kayo nagkakamali, hindi kayo matututo, there's no room to grow. That's why mga kasin, always stimulate your brain, stimulate your muscles so that you can grow. Ganun lang yun. Ngayon mga kasin, pag-uusapan naman natin yung plateau. Plateau hindi plato. Iba yung plato. Linalagyan yun ng pagkain. Plateau mga kasin is where you stop growing. Nai-stuck ka na. Alam nyo kung bakit? Hindi ko rin alam. Di, biro lang. The reason why mga kasin hindi na kayo nag-grow, kasi wala naman ng rason yung katawan nyo para mag-grow. Kasi same lang yung ginagawa natin. In order for it, mga kasin, to grow, kailangan ng progressive overload. Ano yun? Progressive overload, mga kasin, is yung training nyo dapat pahirap siya ng pahirap. Parang relasyon nyo yan. Kaya kayo tumatagal, it's because of the fights, mga kasin, yung obstacles na finish nyo. Para mas magtagal pa kayo, di, away ulit kayo. Hindi, wag. So yun mga kasin, you need to have new adaptation. So, ibig sabihin nun, heavier yung weight or just add more volume or even frequency. Frequency naman mga kasin is kung kaano kadalas yung minsan. So, let's say dati, tinitrain nyo yung muscles nyo once a week. Ngayon naman, twice a week na siya. So, parang ganun ang progressive overload. It can be intensity, volume, or frequency. Alright mga kasin, so next exercise should be flat chest press. Actually, wala naman kasing upper, middle, chest. Wala naman. When you're doing your chest mga kasin, may binabias lang siya, but you're hitting all heads. Pero, ang gawin mo na lang, huwag mo masyadong i-overcomplicate. Hit one incline, one flat, and horizontal adduction. So, tandaan nyo mga kasin na before you hit every after set, mga kasin, dapat magpahinga ka. Karamihan kasi sa inyo mga kasin, many of you, ginagawa nyo, 1 minute lang yung rest nyo. Tantado, si Taguro nga kasi nagpapahinga kahit nasa 100% lakas na, ikaw pa kaya na mahinang nilalang. If you don't rest, ang nangyayari, sa next set mo, you won't be able to push hard kasi nga pagod ka pa eh. Yung rest times naman mga kasin, syempre nagbavari yan. So, let's say second set ka na, third set ka na, mas mahirap na. So, take your time, maybe 2 minutes to 4 minutes. It just depends kung gaano ka-intense yung ginawa mong set. Make sure na magpahinga ka konti. Pero wag naman yung pahinga mo 2 business days. Ginawa mong bangko. Wag naman ganun. Alright, so let's hit this chest. Aray ko! Ayun, so magpapahinga ako kasi ng 3 or 4 minutes. Kasi eto, 2 sets lang yung gagawin ko dito. Bakit naman? Kasi wala na akong warm-up set dito mga kasin. Kasi warm na nga ako eh. Mainit na, papainitin mo pa. Libog mo naman. Ay, sorry. Okay mga kasin, next naman is tawag dito, pectoral fly. Okay? So, it's a horizontal adduction paloob. So, yung mga kasi hindi mo kailangan ng 5 chest exercise. You only need 3, maybe 4. Kapag masyadong madali yung training nyo, walang mangyayari sa inyo. Wala na, ganito ka. Kasi, ganyan na yung mukha mo. Let's say, naka 12 ka na. So, 11, 12. Tapos, ganun ka na. Mga guys, that's not how you train. Okay? Dapat at least nahihirapan ka. Diba dapat yung mukha mo, dapat ganun talaga yung talagang iba lang yung gawin kasi ganun, iba yun, mapipideya ka talaga yung mga kasi. So, ganito, example una madali pa lang kasi hindi pa ganun kahirap. 7, 8. Oh, nawawala na yung form ko, tingnan yung form ko medyo nagko-compromise na siya. Saba!
So make sure mga kasin that you train hard kasi ulit-ulitin ko, your body will grow because of adaptation mga kasin. Alright mga kasin, so last exercise natin sa chest is highs to lows mga kasin. High cables to low. Kasin, ba't mo naman ginagawa yun? Nag-horizontal adduction ka na kanina. The main reason why mga kasin is that ang chest kasi natin, may iba't iba kasing fiber orientation yan. Yes mga kasin, it's the same function but different bias. So parang ganun siya. So we're only gonna do 3 sets here mga kasin. Kasi kanina, nag 2 sets na tayo sa horizontal adduction. God damn it. So dapat mga kasin, pag nagtitrain kayo, dapat you gotta push yourself mga kasin. Kasi if not, paulit-ulit kung sinasabi mga kasin, there's no reason for your body to adapt. Even your brain mga kasin. Kung gusto mo matuto sa isang bagay, you gotta put yourself mga kasin sa environment na matututo ka. Speaking of learning mga kasin, yung online coaching natin, nakita na namin. So nasa initial phase na siya mga kasin. Ngayon, merong 4 pricing options doon. Di ko muna sasabihin kasi di pa tayo sure. So nag-meeting na kasi kami ng aking business partner and some investors mga kasin. Kasi nga, I wanna give back to you guys. Kasi hindi lahat naman mga kasin afford yung premium. There's gonna be 4 pricing options mga kasin. Antay-antay lang kayo kasi lalabas na talaga dyan. So ma-integrated kasi yun mga kasin. Since I'm a gamer mga kasin, ini-integrate ko din yung gaming doon para mas engaging pa mga kasin. And at the same time, meron kang program doon, nutrition. Again mga kasin, it depends on how much you wanna invest mga kasin. Kung gusto nyo mag-invest mga kasin sa sarili nyo, dapat all out kayo. So kung ano yung i-invest mo doon mga kasin, yun din yung babalik. So if you invest 50%, expect 50% coming back. Anyways mga kasin, sa mga nanonood, I really appreciate you. Drama no. So mga kasin, ito may tanong kasi dito, sabi niya, Coach J, I've been working out my imbalanced arms as in arms for a month pero wala pa rin nangyayari. It's like mas malaki yung kanan na shoulder, tricep, and bicep. Stay safe and God bless. Kasin, ito yung sinabi mo because I've been working out my imbalanced arm as in arms for a month. A month! Kasi yung manok nga 45 days para mag-grow, para pwede mo nang katayin. Yung arms mo pa kaya mga kasin, understand this. Building muscle mga kasin takes a lot of time. And if you're impatient mga kasin, it's not for you. Di ba mga kasin, may kasabihan na good things come to those who wait. Pero hindi ganun yun. Good things come to those who work and who wait. So kailangan mga kasin maging patient ka. Kasi yung resulta mga kasin, it takes a while for you to see. So lahat ng mga bagay kasin na may value, it's hard to achieve. It's hard and it takes a while for you to get it. So be patient. Kasi isang buwan ka pa lang eh. Alright mga kasin, so next exercise is cable bicep curl mga kasin. Ang gagawin lang naman natin mga kasin is just 2 bicep exercise and then you're done. Let's do a curl. Alright, let's go. Hindi na nangabiyag makabannog. Alright mga kasin, so as you guys know, this is my favorite spot. Physique check mga kasin, tignan natin yung condition natin because we are now 18 days na lang before the competition. After nun, kakain talaga ako ng empanada mga kasin. Tado, na-excite na ako mga kasin. So, yun mga kasin. To be honest mga kasin, my energy is pretty low. Ganun talaga mga kasin kapag malapit ka na sa competition. So, madaming nagsasabing, kasin pumayat ka na malamang, tantado. Ko-compete niya nga ni. So, etong ganito mga kasin, if anything na pinupush nyo into extreme, like extreme bulking, extreme cutting, it's not healthy. Okay? Ginagawa natin to mga kasin because I want to do it, and it's a choice. But after this mga kasin, we're gonna go on full off-season again. Ibig sabihin ng mga kasin, magpa-bulk up na tayo. Ngayon, ito yung example ng pagbabulk. First, if you're skinny or if your body fat is really low. So, kung titignan nyo mga kasin, no, ang yabang ko, tingnan mo, lumalabas na talaga lahat. So, yung body fat natin mga kasin is sub 10. So, we're below 10% body fat. Now, single digit na tayo mga kasin. Because, again, for competition level, this is like a standard. So, yun mga kasin, this will be the end of the vlog. I hope mga kasin, marami ulit kayong natutunan. Thank you mga kasin ha. So make sure mga kasin na mag-subscribe kayo. Nayo pag di kayo nag-subscribe, tatay kayo ng basa. Or else mga kasin, pupusahin yung ulam nyo. So subscribe mga kasin so that you guys can learn for free. Libre na nga lang, ayaw nyo pa. Tado, sige na. May gutom na ako. Goodbye, maomaak.